Gusto mo ng kilikili na hindi gaanong nagpapawis? O ng ngipin na ang puti nakasisilaw? Hetong sayo. Hindi lang daw sikat ng araw ang matindi ngayon. Damay-damay na. Pati kilikili ni Kim na binabaskil o may basang kilikili. Aba, matindi. Kapag nakakaramdam ako ng init, lumalabas agad yung pawis. Kahit nasa aircon, kapag nakaramdam lang po ako ng extreme na feelings like yung tension, stress, o hindi nga sobrang pagmamadali, hindi nga excitement, yun po, bumabasa na yung kilikili ko. Teenager pa lang daw siya. Ibang level na ang pagpapawis ng kanyang kilikili. At may amoy pa raw ito. Dahilan para si Kim na bully. Nag-cause siya actually sa akin ng depression, anxieties. Di ako pala kaibigan na tao at hindi talaga ako usually lumalabas. Sinubukan naman daw niyang magtawas, deodorant at pulbo, pero wa-effect pa rin. There was a time nga na nilagyan ko pa ng panty liner yung kilikili ko para lang masalo yung pawis at hindi pumunta siya sa damit kasi nangangamoy siya. Dahil naglalakad lang si Kim papasok sa opisina, hindi raw muna siya nagsusuot ng uniform. Pero wala pang 2 minuto, sumisilip na ang kanyang sikreto. So after ko maglakad from boarding house, ito po yung epekto ng paglalakad ko. Pagdating ng opisina, nakatutok naman sa kanya ang aircon. Meron pa siyang mini fan. May incident one time na lumapit siya sa akin na kung pwede daw yung aircon itapat sa kanya. Tapos nung tinapat naman na, hindi pa rin sapat. Hanggang sa pinakita niya na talagang pinagbabawisan na siya. Good afternoon. Kaya sinamahan namin si Kim sa isang dermatologist. Kahit na nakaupo ka lang, basang-basa yung nandito mo, ganyan basang-basa. Ang tawag daw sa kondisyon ni Kim, hyperhidrosis o labis na pagpapawis. This is the kind of sweating that can interfere with your work. Yung mga pinagpapawisan ng kamay, hindi na makapagtrabaho, nagsusulat sila, nababasa lahat ng bond paper na sinusulatan nila. Namamana raw ito at maaaring natitrigger ng emosyon gaya ng kaba o takot. Pero meron daw permanenteng solusyon dito. Operasyon kung saan tinatanggal ang sweat gland sa balat. It's liposuction and curettage of the armpit. Sumasabit yung buhok tsaka yung mga taba. Pag may buhok ka na nakuha, sigurado nakuha mo yung sweat glands. You remove the sweat glands, you remove the sweat, and you remove the hair at the same time. May kamahalan nga lang, 50 to 80,000 pesos depende sa kondisyon ng kilikili. Pero mabisa raw talaga itong pangontra sa kakaibang kilikili power. Kaliwat kanan din ngayong summer ang mga beauty pageant. Siyempre, kailangang may beautiful smile. Pero ang iba raw kontesera na hindi ma-achieve ang pearly white teeth, gumagamit ng veneers, korteng ngipin na ipinapatong mismo sa tunay na ngipin. Ang resulta, killer smile. Si Anthony, hindi sa mga pageant pala sali, pero sa mga singing contest. Professional singer din siya, kaya hindi niya raw maitago ang kanyang mga sungki-sungki at malalaking ngipin. Meron akong madilaw na teeth. Tapos I have yung 2 front teeth ko, medyo protruding siya. Sabi nila parang rabbit kasi nga nakaangat ng konti yung dalawa. My name is Anthony Rosaldo. I'm singing Bane ng Valenzuela City. Kaya matapos niyang sumali sa isang singing contest sa Eat Bulaga, nagpa-veneer si Anthony. May 2 klase ng veneer. Ang direct veneer, diretsyong idinidikit sa orihinal na ipin. Sa porcelain veneer naman, tatabasin muna ang orihinal na ipin para sumakto sa ididikit ng ipin. 4 to 20,000 pesos ang presyo ng direct veneers, habang 25 to 100,000 pesos naman para sa porcelain veneers. It will last for 5 to 10 years, but I have patients na more than 15 years. Maalaga sila. And then, it will last for more than 20 years din. Disadvantage naman ng porcelain, which is the indirect, pag nag-break naman, you really have to change it, the whole veneer. Matapos magpakabit ng veneer si Anthony, lumakas ang kanyang kumpiyansa. Saya, no? At mukhang lucky charm din daw niya ito. I came home with 6 medals. 4 of them is from modeling na surprisingly nakakuha ko ng 2 gold.
and 2 silver. At dahil nababalita, naglalabasan tuloy ngayon ang mga mas affordable na version ng mga veneer. Ang Snap-on o yung natatanggal, 250 hanggang 300 pesos lang ang presyo. Yun nga lang, may babala si Doc. May issue kasi dyan sa hygiene, tapos magkakaroon ng inflammation yung gums kung hindi maganda yung pagkakagawa sa laboratory. Pati yung speech, nag-iiba kasi masyadong makapal. Tulungan kayo daw kung saan nyo dalhin. Sa videong ito, kalong-kalong ni Mary Ann ang 2 taong gulang na anak na si Paneng. Tulong sila sa barangay para malaman nila. Duguan ang ilong ng bata matapos daw kagatin ng aso sa mukha. Natapyasan ang ilong ni Paneng. Kagigising lang daw ng bata noon at lumabas para umihi nung bigla na lang daw siyang sinagpang ng aso. Napasigaw na po ako noon. Sa sobrang taranta ko po noon, nilabas ko po agad. Tapos po, dumiretso po ako ng East Avenue. Na-admit po siya agad noon kasi daw po, malaki daw po ang pagkatapyas po ng ilong niya. Nawala po yung dito niya. Tapos dito na lang po yung natira. Hindi raw matukoy kung sino ang may-ari ng umataking aso, pero hinabol at hinuli ito ng mga kapitbahay. Sinungkit ko yung kadena ng aso para mahawakan ko. At nung nahawakan ko, inilabas ko magmula sa loob at nilakad ko pa hanggang dito. Pagdating dito, hinagis ko. Pagkagis ko dyan, tumakbo yung aso. Papunta rito. Diyan na siya nag-standby yung aso na yan. Pabalik-balik na lang siya dyan. Saan po nakitang patay na yan? Diyan na rin. Ngayon, ligtas na sa kapahamakan si Paneng. Gayunpaman, sariwa pa ang sugat sa kanyang ilong. Tatakot po ako. Sige, baka po maka-apekto sa kanya balang araw yung nangyari sa kanya dahil sa kagat ng aso. Baka po kasi paglaki niya, pag nag-school na po siya, bulihin po siya, tuksoin po na walang ulo. O yung time na yun, sinisiko po yung sarili ko, dapat po ako na lang po yung nakagat. Ayon sa doktor, kapag nawala na ang maga sa ilong ni Paneng at naghilom na rin ang sugat nito, pwede na siyang sumailalim sa reconstructive surgery. Sa murang edad niya, ang tingin ko maghihilom pa yon. But it may leave a scar. At this point, kailangan siguro nating obserbahan muna baya maghilom ng maigi. And kadalasan ng mga scar tissues na ganito, nire-evaluate at 6 months or operan ulit at around 6 months to 1 year. Panalangin ang kanyang pamilya. Maayos pa ang ilong ni Paneng para lumaki siyang may kumpiyansa sa sarili.